Hey mga brods, Merry Christmas nga dahil meron nga tayong balita naman dito kay Mikey Williams. Yes mga brods, papalapit na ng papalapit na gustong ibalik na ng TNT Tropang Giga ito pong si Mikey Williams sa kanilang roster lineup mga brods. Bakit ba? Dahil ito nga pong si Mikey Williams ay parang wala namang nag-o-offer sa kanya kahit inopen ng TNT yung trade. So gagawin ng TNT mga brods, ito nga pong si Mikey Williams, ila-line up nila sign and trade. So ganun yung mangyayari mga kabrods and yun nga, ipapakita rin ni Mikey Williams yung kanyang worth dito sa TNT Tropang Giga kung saan papaglaruin nila ito ng 2 games mga kabrods. So sa dalawang laro na yon, syempre magpapakitang gilas na ito pong si Mikey Williams. Pero sa dalawang laro na yon, syempre ay meron nang umi-scout dito kay Mikey Williams dahil gusto rin naman kasi ng mga ibang kupunan kung nasa kondisyon pa rin ito pong si Mikey Williams at yun, kung kondisyon siya ay dito nila o-offeran ito pong TNT Tropang Giga. And yun nga, alam naman natin ng TNT, hindi na nila ito paglalaruin ng matagal sa TNT Tropang Giga. Kumbaga ititest nila ito at papalaguin nila lalo yung value ni Mikey Williams kung saan habang naglalaro ito sa TNT Tropang Giga at habang nagpapakitang gilas ito ng 2 games lang mga kabrods, syempre dito na magkaka-interest yung mga ibang kupunan. So ito na nga mga kabrods, alam naman natin Christmas ngayon pero ito pong SMB kahit Pasko hindi nila pinapalagpas ito pong kanilang sightings at dito sa kanilang pagmata kay Mikey Williams. Yes, dahil nga sa pagbalik ni Mikey Williams dito sa PBA, gusto rin kasi ng SMB na mapakita ni Mikey Williams kung nasa kondisyon pa rin ba ito. Kaya ito, ibabalik ito ng TNT sa kanilang roster tapos mga kabrods dito na imo-monitor ng SMB kung nasa in shape pa rin ito pong si Mikey Williams, kung siya pa rin ba yung nagdalawang finals MVP at dalawang champion sa TNT Tropang Giga. Yes mga bros, magtiti 2025 na tayo tapos hindi pa rin siya nabalik, di ba? So ang tagal, ibig sabihin wala pang teams talaga na nagka-interest kay Mikey Williams ngayon dahil gusto nga nila makitang maglaro ulit ito pong si Williams na kung sa ganun baka mas magugustuhan pa nila ito pong si Mikey Williams at baka sila na mismo lalo ang mag-reach out sa TNT. So ang problema lang kasi ng Mikey Williams mga brods yung attitude problem nito. Well, hindi na yan problema sa SMB kasi dahil nandito yung kanyang kuya-kuya na si Chris Ross. So matutulungan siya at madidisiplina niya ito mga brods. So ilang beses na rin natin itong nabalita. Well, kung ikaw ba naman pag may attitude problem yung player mo, syempre aalisin mo na rin ito. Diba yan nga yung unang tinitignan ng head coach kapag nagta-tryouts or kapag nagpapa-tryout sila, yung attitude at defense mga kabrods. So sa SMB, may solusyon na sila sa attitude problem ni Mikey Williams kung saan si Chris Ross ang gagabay dyan. Well, alam mo naman natin kung gaano kalakas din kasi ito pong si Mikey Williams mga brods, kaya hindi rin basta-basta ito na value. And yun din yung isa sa problema ng SMB kung sino yung iti-trade nila para kay Mikey Williams. Well, worth it din naman dahil sa counting season lang ni Mikey Williams nabigyan niya kasi ng 2 kampyonatong TNT. How much more yung mas malakas na lineup na SMB pa ang matutulungan niya, di ba mga brods? Ang dami na niyang katulong dito. Dahil ito nga, scoring machine din kasi ito pong si Mikey Williams. Hindi mo rin kasi ito mapigilan kapag nag-init na mga kabrods. Sabi nga nila, parang import din ito ng TNT Tropang Giga. So parang lugi nga daw yung mga ibang kupunan sa PBA dahil parang dalawang import nila, RHJ tapos Mikey Williams na naglalaro ng maganda. Kasi yung kalibre na ito mga brods, pang ibang bansa rin talaga Parang halos parang NBA din yung galawan, di ba nga? Nung nanood dito si Jordan Clarkson dito sa PBA ng finals nila, napapahanga talaga si JC. Biruin nyo, NBA na yan At napapahanga pa siya dito kay Mikey Williams na parang NBA caliber talaga. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, dapat bang ituloy na ng SMB ito? At mapapadali ba sa SMB na magkampiyon ulit kapag nasa kanila na si Mikey Williams? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam ko mamaya na Manila Clasico Magnolia Hotshots versus Barangay Nebra San Miguel at Christmas Clasico pa yan mga brods. Ang ganda. Merry Christmas din sa inyo mga kabrods. So ito na nga, gusto rin kasi ng Barangay Nebra San Miguel na ibalik pala ito pong si Greg Zilla, Greg Slaughter. At kung mapapansin nyo sa lahat po ng mga websites, and yun nga, isa sa listahan, ito pong si Greg Zilla sa mga free agent ngayon sa MPBL and PBA mga kabrods. So alam naman natin na si Greg Slaughter ay ayaw na ngang bumalik sa PBA. Pero pag ito hindi na na-offeran ng iba't lalo na't may pamilya pa ito at Paskong Pasko pa mga kabrods,
syempre gusto rin nito magtrabaho. Kaya nga ito mga kabrods, o-offera ng maganda ito ng Barangay Ginebra San Miguel at gusto nga ng Ginebra kung makabalik man ito pong si Greg Zila sa kanilang lineup ay sana nga sa Manila Clasico Christmas special mamaya sana mga brods. Pero syempre medyo mahirap yan dahil yung rights niya nasa Northport Patang-Pierre. So bakit ba nila gustong kunin agad si Greg Zila? Dahil sa mga past few games ng Ginebra, napansin talaga nila mga kabrods na kulang sila sa ilalim. Yes, alam natin nandun na tayo sa hihintayin mo sina Isaac Go, Jeremiah Gray, and Malonzo. Pero iba pa rin pag meron kang legit na big man mga brods at 7-footer pa. Well, si Greg Zila lang, isa sa mga stable center ng Ginebra dati at panapat pa ito kay Junmar Fajardo. Maski nga si JMF, nabibigatan din sa katawan ni Greg Zila at malapad-lapad din naman kasi si Greg. Iba pa rin yung presensya ng isang 7-footer mga brods. At isa pa dito, marami ng kampyonatong naibigay rin at naitulong ni Greg Zila sa Barangay Ginebra at alam na niya yung patakbo ng sistema ni Coach Tim Cone mga kabrods. Kaya alam na rin ni Coach Tim at sistema ng Ginebra kung paano gamitin at i-maximize yung isang 7-footer na Greg Slaughter mga kabrods. Yes, yung mga experience niya dyan sa Japan and MPBL, madadala naman niya talaga dito mga kabrods sa PBA. Syempre ibang Greg Zila na sigurong makikita natin dyan, mas experiencado dahil dumaan din naman ito sa Japan which is mataas din naman yung level ng competition doon. Well, dito rin sa MPBL nagdodominan rin naman ito mga kabrods. Ayun nga lang, nag-free agent siya kasi yung kanyang kuponan ay hindi nasasali sa MPBL, yung Manila SB squad ni Greg Slaughters. Kaya nga sa Ginebra, well, ito yung pinaka talagang second na home na niya sa PBA mga kabrods. Di ba nga talagang nadismay si Greg nung simulang na-trade ito sa Northport Batang-Pierre kung saan doon mo makikita yung kanyang pagmamahal sa team sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero may mga nagsasabi rin at yun nga, ito pong si Greg nagdedemand ng sahod. Gusto nito mataas na sahod kaya siguro ito pinatalsik ni Boss Al Francis Chua. Pero ganun talaga mga brods, pass is pass. Alam ko naman may mga lessons na nakuha ito pong si Slaughter sa mga nangyari sa kanya between Boss Al and Ginebra management. Kaya ngayon, business is business at win-win situation na. Dahil ito pong si Greg, kailangan din naman niya ng mapaglalaruan na pro which is PBA. Malapit naman siya sa Ginebra management. And ang Ginebra, kailangan din ng isang 7-footer na Greg Zila, Greg Slaughter. At 'di ba, mga brods, win-win situation lang ang mangyayari dito. And business is business. Dahil ito pong si Greg Slaughter ay malaking tulong nga talaga ito sa Ginebra dahil hindi naman siya kailangan umiscore ng score pero yung depensa niya, mga kabrods, ang kailangan talaga dyan dahil 7-footer. And ang lalaki pa ng mga imports ngayon sa Commissioner's Cup, 'di ba mga brods? Kaya pansin mo, hirap din talaga ito pong sina Jetroy Rosario and Japet Aguilar sa ilalim. Kailangan talaga nila ng backup. Tapos si Japet, di ba may ininda pa ito ng nakaraan kaya nga hindi nakapaglaro against Converge. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, worth it ba na ito pong si Greg Slaughter bumalik na ng Ginebra at sa Manila Clasico pa kung ira-rush nila mga brods? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Merry Christmas. Yun lang, I'm out.